Ako ay isang freshman, okay? Bago yung mga ilang linggo ko here in UPOU, to be honest, sobrang, alam mo yung feeling na I'm lost because I'm not used to this kind of setup. Although we have online class in our previous school in Lasal, pero iba pa rin yung gantong sistema which we don't have synchronous class. And I see that there are a lot of students, especially na mga older students na may mga works, yung iba may mga families. Ang hirap kumonekta lalo na sa mga group works, group projects since walang proper na parang group chat or kung meron mang group chat, hindi sila na contact. Yung iba hindi nag-a-answer sa my portal, yung ano, sa mga email, hindi rin sila nagko-communicate. So, nais ko or isa sa mga plataforma ng aming party list ang magkaroon ng proper hotlines o kung paano ba kami makakakonekta sa iba't ibang mga estudyante sa UPOU kasi yun lang naman ang ninanais ng hindi lang kaming party list kundi kahit sino man. Ang ninanais natin ang magkaroon ng pagkakaisa, ang magkaroon ng proper na pagpapasahan ng mga concerns ng mga bawat estudyante. Kasi tayong mga estudyante, hindi lang tayo nakikinabang about sa edukasyon, gusto natin na magkaroon ng magandang experiences kahit na magkakalayo man tayo. Yun lang. Okay. Ah, Actually, to be honest, mahirap in this kind of setup na manghikayat, lalo na yung kung titignan natin, iilan pa lang hindi pa nga nakumpleto ang slot for counselor kasi marami pa ang iilan pa ang hindi pa ah, alam na may ganito palang kind of setup na pwede pala silang tumakbo. Yung iba naman natatakot. Yung iba, walang time. So, para sa aming party list, nagsa-start kami na magkaroon ng kahit maliit na pagbabago sa ating sistema or kaya sa maging inspirasyon ba kami para sa nakararami. Kasi tingnan nyo, nagtatry kami na kumonekta, na magkaroon ng connectiveness para sa mga estudyante, hindi lang para sa mga freshmen, hindi lang para sa mga sophomores, kundi para din sa mga graduate na ano. Kasi alam ko, marami ang estudyante ng UPOU. Libo-libo ang estudyante natin. So sa libo-libong yon, kung tayo ay magkakaisa, napakagandang ano yon, napakagandang step yon para sa ating universidad. Actually, maraming kailangan mai-address lalo na sa mga estudyante ng OU. Merong mga iilan na parang meron silang mga problema about their class, merong iba naman parang humihingi sila ng hustisya para dahil meron parang uncertainty na nangyari sa kanilang mga subject na hindi natin maiiwasan yon. May ganun talagang instances na mangyayari. Ang nakakalungkot lang kasi hindi nila alam kung saan, kung paano i-address yung mga issues nila. 'Di ba meron tayong tech team in UPOU which will answer the queries of a student prior na 3 days pa. Kasi may three days ticket. Yun yung isa sa parang nakakalungkot, pero wala tayong magagawa kasi tech team natin sila at kailangan natin irespeto yun. Pero kung magkakaroon man tayo sana ng proper address na masasagot agad yung mga queries ng bawat estudyante sa UPOU, mas makakatulong yun at magandang step yun para magkaroon ba ng ano, proper address ng mga issues and concerns. Kagaya nga ng paulit-ulit kong sinasabi, sobrang lawak ng UPOU. Kung titignan natin in a general perspective, parang imposible na ma-reach natin lahat bawat estudyante kung sa ganito pang setup. Pero kung magkakaroon tayo ng paunti-unting pagbabago, nag-research ako ng mga nakaaraang araw kung meron bang mga proper na Facebook page, mga group chats na included o malaki yung grupo ng mga UPOU students na
members dun sa mga nabanggit ko. Nakita ko na merong Facebook page for BAM student, Facebook page for BES, meron din na parang Facebook page for freshies or parang sa mga magko-cross enroll, sa mga transferees. Magandang step yon. Ang nakakalungkot lang, hindi kasi siya na-update. So, paano ba natin na makakaroon ng unity kung hindi man lang ma-update yung mga existing pages natin? So, ang plano ng aming party list is magkaroon ng buhay o ma-update man lang yung mga, kahit mga maliliit na, alam ko maliit na step lang yun, pero naniniwala ko na magkakaroon ng pagbabago kung magiging updated lang tayo sa lahat. Yes, naniniwala ko diyan. Sobrang limited lang ng environment na maaari natin na pag-post-an ng kung ano-ano mang issue or parang, parang makakatulong sa mga estudyante. Pero babalik ako sa core ng advocacy ng aming grupo, hindi lamang for charter hotlines, pero naglalayon din kasi kami na through workshops, through seminars, webinars, para magkakaroon ng interest ang mga bawat estudyante ng UPOU na ay posible pala yung ganito, na sa gantong simpleng bagay, sa gantong simpleng workshop, makikita natin kung ano ba yung interest ng mga bawat estudyante in UPOU at makikita natin o makakakuha tayo ng data kung kuwari sa gantong workshop webinar, ang daming nag-join. So magkakaroon tayo ng idea kung ano ba yung susunod na platforms or topic na itong grupo na to interesado sila. Baka yung ibang grupo interesado din sila, 'di ba? So parang from a smaller circle, magkakaroon siya ng lalawak yung circle kung meron tayong iisang goal, which is yung magkaroon ng unity ang mga estudyante sa UPOU. Yes, naalala ko merong isang tanong dati na ano ba ang importante, ang paglingkod ba o ang pag-aaral? Ako, maglilingkod ako hindi para lang makatulong, gusto ko maging isang inspirasyon. Ang party list namin ay hindi lang basta party list, hindi lang ako tumatakbo bilang counselor dahil for the titlement of being counselor. Gusto kong maging representative ng mga estudyante na kahit na sa gantong kind of setup na which is pure online with no limited synchronous class, pwedeng ma-erase yung mga voice ng different individual e-learners na kagaya natin na kaya pala, pwede pala. Kasi mahirap na i-assume na hindi nila gusto na mapunta sa maging student council kasi hindi pa sila na-advocate, hindi pa sila nako-convince kasi siguro naiisip nung iba na ay natatakot ako baka kasi mahirap yung work. Parang gusto ko maging representative na kaya kong maging mabuting mag-aaral habang nakakapaglingkod ako sa ating universidad. Actually, nung una kong nalaman yung news about Palestine and Israeli, I was inside of Israeli that time. Yung mga bagong pagbugsok ng issue, kasi wala namang proper address na, ay, meron palang, ganito pala yung side ng Gaza. Ito pala ang nangyayari sa mga Palestinian. Pero, I go back on the history of Palestine and Israeli. And inintindi ko kung ano ba yung deeper or saan ba nagsimula yung problema na hindi lang pala ngayon na issue tong about Palestine and Israeli. Matagal na issue yan na pinag-aagawan at sobrang parang nakakalungkot man, hindi man tayo parte ng kanilang bansa, nakakalungkot na sila nararanasan nila yung mga ganong klaseng sitwasyon, lalo na ang mga tao sa Gaza, mga Palestine. Magagamit ko ang aking platform o ang aking
kung ano man ang pribilehiyo na meron ako, kagaya naman kung ako ay ma-elect bilang isang counselor para ma-advocate or ma-inform din yung ibang tao kasi o ibang estudyante. Kasi naniniwala ako na hindi lahat interesado o hindi lahat parang may concern about different international or local society issues kasi may kanya-kanya tayong focus. Kung magsa-start man kung sisimulan natin o sisimulan namin ang pag-aadbokasiya or paggagawa ng different information posts about this kind of matter, mamumulat yung mga tao, yung mga kapwa naming e-learners na, ay, ganito pala, may nangyayari palang ganito, hindi lang sa bansa ng Israeli or ng Palestine or ng iba man, kagaya sa China or sa US, para makita nila, ay, ito pala ang nangyayari sa mundo natin. To be honest, nung nakita ko yung Chocolate Hills na controversy sa Bohol, hindi agad ang naging issue or naging ano ko, concern ko na, ay, ganito pala, may ganito pala sa Bohol. Ang una kong naisip, paano naaprubahan? Siyempre, hindi naman magtatayo ng isang resort na basta tayo lang, di ba? Madaming permits yan. Kailangan ng mahabang proseso yan. So, bakit nakalusot yung ganun na resort? Meron law, may batas about our national treasures, yung mga ano natin, kagaya ng Rice Terraces, Bohol, yung may mga pinagmamalaki na lugar ng ating bansa na hindi at bawal talagang tayuan ng any infrastructure or resorts or bahay kasi pine-preserve natin ang ating natural resources at yung kagandahan ng ating bansa. So, paano nakalusot yung resort na yon, ang pagtatayo ng resort na yun? Imposible na walang nakakaalam na mga localities doon, yung mga government or yung parang barangay in Bohol or walang nakakaalam. Kasi syempre, alang naman tinatayo yun na wala lang, di ba? So, kung titignan natin in a smaller scale, hindi lang kung hindi lang yung nagpatayo ng resort yung may problema, kundi yung internal mismo ng ah, gobyerno in Bohol, yun yung may problema din. So, dapat maaksyonan at dapat, yun yung erase na concern, hindi yung resort itself. To be honest, yung una ko siyang nakita, sabi ko, pag ako na-elect, gusto kong erase agad, kagaya nga nung binabanggit ko kanina, erase agad hindi yung resort itself, kundi yung internal problem. Bakit napatayuan yung resort na ganun? Bakit naaprubahan? So using my platforms, I want to enlighten or open the mind of different people, not just the e-learners, pero kung sino man yung makakakita nung post namin na ay hindi dapat tignan din natin tong smaller scale na problema na to. Dito pala nagsimula yan. Bakit nagkaroon ng ganong ano? Bakit naaprubahan yung ganong resort? Goal, set of goals. Madaling magsabi na I am a hardworking, I am a persistent, I am a very uh, uh, open, patient leader. Pero kung wala kang goal, you don't connect to your core, those kind of qualities parang okay, kasi normal na yun na quality ng isang leader. Pero kung magulo yung goal mo, kung wala kang hindi ka bumabalik sa core mo, core ng advocacy mo, kung bakit ka tumakbo at kung bakit ka tumatakbo bilang hindi lang bilang isang counselor, kundi bilang isang undergraduate or graduate representative or kung ano man yung posisyon na tinatakbuhan mo, kung hindi mo kayang bumalik palagi dun sa core or sa goal mo, parang bakit ka tumatakbo, 'di ba? Yun lang.